Happy Sunday morning mga ka-NG! Tara na at mag-almusal ng mga inspiring business stories with extra tips and advice pa. Hindi lang patungkol sa pagyaman, pero pati na rin sa ating kalusugan. Kaya samahan niyo po ako sa susunod na kalahating oras. Muli ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Simulan na agad natin sa malaman at espesyal na pag-uusap na hatid sa atin ng Global Dominion. Mga kapartner, sino bang makakasama natin ngayon? Hi, Miss A! Good morning! Good morning! Yes, very special nga ang ating hashtag Pwede Pala Story today because we are very honored to be able to interview our chairman dito sa GDFI. Ganun kasi talaga yung kagustuhan nating makatulong at makapagbahagi ng inspiring story. Kaya today, yung kasama natin, yung mismong boss natin magbabahagi ng kanyang hashtag Pwede Pala Story. Tama si Miss A kanina, malaman na usapan. Kaya wag na nating patagalin pa. Pati kaming tatlo ay excited na rin. Ayan, Good morning, Rod, Huge, and Jenna. Of course, it's truly an honor na makakasama ko at makakakwentuhan ko ngayon ang ating chairman, si Mr. Ruben Y. Lugto II, one of the founders ng Global Dominion. Sir Robbie, good morning, sir. Good morning. Kapartner. Kapartner, magandang umaga. Sir Robbie, kwentuhan mo naman kami. Paano ka ba napasok sa pagpapautang? Kasalanan ng tatay ko yan. So, sabi niya, o anak, meron tayong excess capital, pwede mong gamitin ito. Bakit di mo pasukan yung lending? Ay, ano ba yung lending? Di magpaperam tayo pero may konting interest. Bata pa ako nun eh. May nag-offer sa akin, partner daw kami sa lending ng teachers. Pag-aralan mo, sabi niya sa akin. So, we joined a company na papautang sa teachers. Okay naman, kaya lang nababagalan siya. So, sabi niya, try mo other ways of lending, other types. Kasi isip ako. Ang dami kong kaibigan na businessman. Ako, empleyado lang ng tatay ko eh. So, sabi ko, ano ba yung business mo? Tatayo ako ng building. Sabi ko, high-rise. Boom ang real estate nun eh. So, sabi ko, paano ba ako kumita sa'yo? Kasi ang business ko, lending. Sabi namin, since marami kang buyers ng installment na naguhulog sa'yo, tapos ikaw rin naman, may babayaran ng mga contractors, makakatulong yung lending namin. Diba? Para may pera siya kaagad. Pera siya kaagad. So, in-offer ko. Nagkataon, sabi niya, we're open kami dyan. Sige, welcome. Welcome. Nagsama kami. So, tuloy-tuloy. Ang ganda nung negosyo namin dalawa. Again, sabi namin, pwede pa ulit. Hanap ka pa ng pwede natin From pautahin. teacher's loan to real estate financing, next na. Kaya mahilig ako sa real estate eh. So, sabi ko, worst scenario, pag hindi kami magkabayaran, mapupunta naman sa amin yung property. So, secure siya, di ba? Pangalawa, client namin, malaki na naman, walang collateral. Pero ang gusto, against the project din niya. Okay. So, sabi ko, tatay, daddy, ito yung next project ko. Okay ba sa inyo? Ang tanong lang niya, kilala mo ba yan? Oo, magandang pangalan sila sa industry. Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Sa tingin ko dahil maganda yung pangalan nga nila eh. Di ba? Sabi niya, then tingin ko pwede safe ka dyan.
Kasi yung papayra mo sa kanya, hindi worth sa pag nasira yung pangalan niya pag di ka niya binayaran. So yun lang, o nga no, Yan ang unang lesson mo sa pagpapautang. sabi nga niya, ang importante lang yung kontrata niyo, siya pumirma. Di yun lang yung go signal na sinundan ko. Tama siya, naging successful ulit. And then I got my third client, successful again. So, diyan kami nag-umpisa sa lending. Yung mga kwentong yan, paano nagbunga ng pagsisimula ng Global Dominion? So, connecting the dots, no? Grabe. Yung first client ko, friend ko, nilapitan siya ni Mr. Jordan, my co-founder of Global Dominion. Sabi niya doon sa kaibigan ko, ito magandang business, maliit na negosyo lang, maliit na kapital lang kailangan. Sumali ka. Sabi pa naman nung kaibigan ko, sasali lang ako dyan pagkasali si Mr. Luke 2. Ako yun. Ikaw ang masihan. Ako yun. Una-una siguro yung pinagsamahan namin. Gano'n. Tapos, di nag-meet kami ni Mr. Jordan sa isang restaurant sa Jupiter. Prinesent niya. Sabi ko, gusto ko yan kasi yung lending business ko na sarili, parang hindi unprofessional yun eh. Parang private lang eh. Gusto ko yung magkaroon ako ng opisina, may computer ako, may sekretary ako. Yun yung dream ko. So ito na yung opportunity. Bahagi yun ng proposal niya. Hindi, Hindi naisip pa. ko lang doon ang Inisip mo pupunta pa. nun. Kasi ano to eh, totoo ng negosyo na lending in-offer eh. So magkaka-opisina, papasok ka, gano'n. Yun yung dream ko noon eh. Nagkasundo kami ni Mr. Jordan, naumpisa namin itong Global Dominion. Not knowingly, na napataki namin itong business na to. Malaking-malaki na, Sir Robbie. Si Sir Robert Jordan Jr. po ay ang current CEO ng Global Dominion. Sir Robbie, ano yung maituturing mong success ng Global Dominion all these years? Well, para sa akin, ang dami nating natutulungan. Ilan na yung employees natin? 1,000? More than 1,000 na ngayon. 1,000. Ang mga customers sa ating kliyente, ilan na? 35,000. More than 35,000. Active lang yan, sir. So, can you just imagine ilan yung natutulungan natin araw-araw? Ang gusto ko pa doon yung nakita mo silang umuunlad, natulungan mo silang umunlad, yung napag-aaral nila yung mga anak nila sa magagandang eskwela, nabili sila ng mga sasakyan, nakakabiyahe. So, kumbaga naiangat mo yung kanilang At lalo nilang napalugo yung mga negosyo nila. sa pa yun. Yan yung pinaka-ultimate success sa akin. Dahil doon, tuloy-tuloy na maraming gusto na pumartner sa atin. Kasi establish mo na yung credibility mo eh. Integrity mo. Na ikaw, being a kapartner nila, safe sila. At di lang yan local, globally pa ang pagkaka-establish ng brand. Sabi nga ni Mr. Jordan, kaya nga pinangalan niyang Global Dominion. Oh, tama. Saan ka pupunta? Hanggang dito ka lang ba? Tama yan. Ano mapapayo mo doon naman sa ating mga kapartner na nag-iisip na magsimula pa lang ng sarili nilang negosyo? Huwag na kayong matakot. Kung nakikita niyo man yung trend ng negosyo nyo, paakyat.